DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. At ito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, ikalawa na po sa buwan ng Agosto 2024. Pasada Balita! Ilalabas sa warrant of arrest ng Interpol laban sa mga paunahing suspects sa war on drugs, hindi titigilan ng DOJ. Pasada Balita! Regudon sa gabinete ng Pangulo napipinto, dalawang miyembro namimiligrong magbitiw. Pasada Balita! PUV modernization magtutuloy-tuloy maliban na lamang kung pigilan mismo ni Pangulong Marcos. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, foreign investment ng Pilipinas noong Hunyo tumaas. Pasada Balita! Balita sa ibayong dagat, death toll sa pananalasa ng bagyo sa China, umabot na sa 30. Pasada Balita! At sa balitang pampalakasan, Condo Unit naghihintay sa makakagintong medalya sa Paris Olympics. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kupupad-kupad. Pasada Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita! Hahayaan ng Department of Justice ang Interpol na sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court kaugnay sa investigasyon ng Korte sa war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Ito ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay dahil miyembro ng Interpol ang Pilipinas at may repercussions na kakaharapin ng bansa kung haharangin ng pamahalaan ang pagsisilbi ng arrest warrant. Nauna nang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nag-request ang ICC prosecutors sa Interpol na ilagay sa Blue Notice ang 5 suspects sa drug war killings sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na pag-aaralan pa ng pamahalaan kung ano ang magiging aksyon ng administrasyon kaugnay sa nasabing usapin. Pasada Balita! Nagsalita na ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio matapos kasuhan ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Attorney Carpio, sinusubukan lamang buhayin ng dating senador ang mga akusasyon laban sa kanya at iginiit na nagpapataas lamang ng political stock si Trillanes. Binigyan din ni Attorney Carpio na dapat nang matuto si Trillanes dahil hanggang sa kasalukuyan may mga kinakaharap pa itong libel case dahil sa sinasabing paninira sa mga inosente. Una nang sinampahan ni dating Senador Trillanes ng drug smuggling case sina Davao City Representative Paulo Pulong Duterte, Attorney Carpio, Charlie Tan, Nick Faeldon, Allen Capuyan at iba pang miyembro ng tinatawag na Davao Group. Pasada Balita! Samantala, napipinto ang balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bunsod ng posibleng pag-alis ng 2 pang miyembro nito. Ayon kay political analyst Froilan Calilong, kumikilos na si Pangulong Marcos laban sa mga ahensya ng pamahalaan na hindi maganda ang performance o yung tinatawag na non-performing agencies. Kasunod anya ng pagbibitiw sa pwesto ni dating Trade Secretary Alfredo Pascual,
inirekomenda si NEDA Secretary Arsenio Balisacan bilang kapalit nito bilang kalihim na maaari magdulot ng mas malawak pang pagbabago sa gabinete. Dagdag pa ni Professor Calilong na ang pagbibitiw sa mga hindi magandang performance ay maaaring palitan ng mga individual na posibleng mas may kakayahan o mas angkop para mapahusay ang serbisyo publiko. Binigyan din pa ng political analyst na ang pagtugon sa underperformance sa gabinete ay nakasalalay sa pananagutan at political will ng Pangulo para gumawa ng mga kinakailangang hakbang at kapalit. Pasada Balita. Nabawasan ng 8% ang pondo ng Office of the President para sa travel expenses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2025 o sa susunod na taon. Batay sa isinumite ng Department of Budget and Management, 1.54 billion pesos ang proposed budget ng OP sa National Expenditure Program kung saan nabawasan ito ng 94 million pesos kumpara sa 1.14 billion na alokasyon para sa kasalukuyang taon. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, posibleng mabawasan ang mga local at foreign trip ng Pangulo sa susunod na taon dahil dito. Aabot anya naman sa kabuuang 10.44 billion pesos ang proposed budget para sa Pangulo, kasama na rito ang kanyang confidential at intelligence fund. Samantala, tumaas naman ang budget ng Office of the Vice President para sa 2025 na nasa 2.37 billion pesos kumpara noong nakaraang taon o ng kasalukuyang taon. Nilinaw naman ng DBM na hindi humiling ang OVP para sa confidential at intelligence fund. Pasada Balita. Samantala, dagdag sahod sa mga entry-level na guro hindi sakop ng 2025 national budget. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Malabo pang magkaroon ng dagdag sahod ang entry-level na mga guro sa mga pampublikong paaralan sa ilalim ng panukalang budget para sa susunod na taon. Paliwanag ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, natapos na raw nila ang budget proposal ng manungkulan sa Education Secretary Sani Angara na ipresenta na rin anya ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gayon din sa mga gabinete kung kaya't hindi na natalakay ang tungkol sa adjustment ng entry-level salary ng mga teacher. Ayon pa sa kalihim, kailangan dumaan sa Kongreso ang pagtataas sa entry level at dapat pa itong pag-aralang maigi ng Department of Education o DepEd. Gayon pa man, kasama naman daw anya ang ibang public school teachers sa 70 billion pesos na pondo para sa dagdag sahod ng mga kawani ng gobyerno. Ang sektor ng edukasyon anya ang nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng pondo para sa susunod na taon na nasa 977 billion pesos. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, dapat nang itigil ang pag-ugnay sa politika ng ginawang pagbabawas sa security detail ni Vice President Sara Duterte. Ito naman ang binigyang diin ni Manila Representative Ernesto Ernix Dionisio matapos bigyang diin na ang pagbawi ng PNP sa mga nakakalat na tauhan nito ay isang operational prerogative at ang pag-ugnay nito sa politika ay hindi nakatutulong sa bansa. Hindi anya makatwirang manisi o lagyan ng mali siya ang bawat galaw dahil mayroong presumption of regularity na ginagawa ang PNP at hindi rin naman ito political institution. Bagkus, hindi lamang sila para sa mga politiko kundi para sa kapayapaan at kaayusan ng mamamayang Pilipino. Matatandaang tinuligsa mismo ni VP Sara si PNP Chief General Romel Francisco Marbil dahil binawasan ng 75 ang nakatokang pulis sa kanya at bukod sa natirang mahigit 30 pulis, binabandayan din ang pangalawang pangulo ng iba pang uniformed or law enforcers. Samantala, ipinunto naman ni House Deputy Speaker David Suarez na nagsalita na ang Presidential Security Group na kaya nitong protektahan ang Vice Presidente.
Pasada Balita. Dinipensahan naman ni Justice Secretary Crispin Remulla ang pagtanggal ng 75 pulis na nakatalaga bilang seguridad ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kalihim, kahit pa bawasan ng security personnel ng pangalawang Pangulo, meron pa rin itong natitirang 300 bodyguard na mas marami pa rin kumpara sa nakatalaga sa mismong Pangulo. Una nang sinabi ni VP Sara na ang pagbawas sa kanyang security detail ay isang political harassment laban sa kanya. Ikinabahala rin ni VP Sara ang kaligtasan ng kanyang pamilya na sinasabing tiniktikan ng mga pulis at sinubukang alamin kung saan siya nakatira. Bago rito, nilinaw na rin ng pambansang pulisya na ang mga nasabing pulis ay nagsilbi nitong nakaraang SONA at nakatulong din sa pagresponde sa pananalasa ng bagyong bagyong Karina na sinabayan ng habagat. Pasada Balita. Samantala, bago lamang ako lumipat sa ibang detalye, meron lamang paglilinaw. Nabasa ko lamang sa isang report mula sa Campo Crame, yung binabanggit ni Senator Christopher Bongo na pag-aalis din sa kanyang security detail. Pakiliwanag nga ito, PNP please. Kasi yung binabanggit ni Senator Go na tinanggalan siya ng security detail, opo, totoo. Pero ang sabi naman ng PNP, ito po'y tinanggal dahil sa issue ng moonlighting na mariing ipinagbabawal ng Philippine National Police. At ang ginawa po dito sa mga security detail na to ay isinailalim sa retraining at refresher courses. And after po nung training, sinasabi ng PNP, batay po ito batay po ito sa nabasa kong report coming from Campo Crame, na ibinalik din naman ang security detail ng senador. So malaki po kasing pagkakaiba yung ipangangalandakan yung tinanggalan kayo ng seguridad kesa sa pansamantala kayong tinanggalan. Malaki po ang pagkakaiba nun, mga kabalitan at kabalitaktakan. Pag sinabi po kasing tinanggalan, wala na, inalis na. Pero pag samantala po ang sinabi, pag samantalang tinanggalan, ibig sabihin, ibinalik or pinalitan. Paglilinaw lamang po, malaking diferensya po kasi yun, Senator Go, kung ipiperiod nyo po doon sa word na tinanggalan kayo ng seguridad. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, asahan na ang mas matatag na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang binigyan din ng ilang leader ng Kamara makaraang papurihan ang makasaysayang $500 million military financing commitment ng US sa Pilipinas na makatutulong sa pagpapalakas ng kakayanang pangdepensa at alyansa ng dalawang bansa. Pinasalamatan din ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez, Assistant Majority Leader Ernesto Junicio Jr. at Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang anunsyo ni US Secretary of State Antony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin. Ang nasabing military aid ay napakahalaga nila bilang patunay ng pagtupad ng pangako ng Amerika. Iginit pa ni Congressman Suarez na importante ang pangako ng US lalo't nalalapit na ang kanilang presidential elections at anuman ang maging resulta, tiyak palalakasin ito ang ironclad relationship ng dalawang bansa. Palalakasin din nila ng pondo ang kakayanan ng AFP, Philippine Coast Guard, sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Pasada Balita. Samantala, Australia, Japan at iba pang kaalyadong bansa target na maisama sa maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Higit pang palalawakin ng Pilipinas at Amerika ang Maritime Cooperative Activity o MCA. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, target nilang mapabilang sa MCA ang Australia, Japan at iba pang mga kaalyadong bansa. Sinabi ng kalihim na isang sabayang
pagpapatrolya ang MCA sa karagatan at himpapawid sa teritoryo ng bansa na isinasagawa ng AFP kasama ang mga kaalyadong pwersa. Sa pamamagitan nito, mapalalakas aniya ng Pilipinas ang kakayahan sa cybersecurity. Malaking tulong aniya ang Philippine-US Alliance para maisulong ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, tiwala ang Department of Justice na pangahawakan ng Timor-Leste Court of Appeals ang desisyong paboran ang extradition request ng Pilipinas laban kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Spokesman Miko Clavano, ito'y dahil tila inulit lamang ng kampo ng dating kongresista ang kanilang mga argumento sa inihaing motion for reconsideration nitong 26 ng Hulyo. Matatanda ang Hunyo nang i-anunsyo ng Justice Department na pinayagan na ng Timor-Leste ang pagpapauwi sa dating mambabatas. Sinabi naman ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Teves, na may 30 araw ang Timor-Leste Prosecutor General para sagutin ang kanilang apela. Pasada Balita. Samantala sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong governor ng Kalinga Province na si Governor James Eduba. Governor Eduba, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Gov. Hello. Good morning. Good morning. Alright. Yes. Una-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon, Governor Eduba, na muli kayong makakapanayam kaugnay sa isa sa mga kontrobersyal na issue sa ating bansa. Ito po ay may kaugnayan sa medical cannabis. Una sa lahat, ano po ang reaksyon nyo, Governor Eduba? Kung narinig nyo na po na pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara yung panukalang batas sa paggamit sa medical cannabis, Governor. Hello. Good morning lahat sa mga listeners mo. Of course, it was just announced, and then if you happen to be monitoring this, we've been talaga sumusuporta po kami dito. So it's sana this is a good news sa amin finally na ito ay nasa third reading na. May initial na hindi kasi very detailed pa naman yung bill. Apo. So sana makita natin yun para talagang we can titingnan namin kung paano naman tayo makiparticipate kung meron pa participation, meron pa tayong participation. Okay. Para naman may mai-contribute sana pa tayo para lalong mas mapaganda yung bill para sa mga tao dito sa amin. Alright. Bigyan ko po kayo ng idea, follow-up or update or details regarding dito po sa tinatawag na Medical Cannabis Act, Governor, with your indulgence. Ayon mismo kay Chairman Robert Ace Barbers ng House Committee on Dangerous Drugs, sa ilalim po ng panukala na medical cannabis, magkakaroon po ng pagtatatag ng tinatawag na Medical Cannabis Office. Na siya pong mangangasiwa ng pag-aangkat, pagtatanim, paggawa, pagtatago, distribution, at pagbebenta ng medical cannabis ng mga otorisadong health facilities. Sa ganito pong aspeto, mukhang malaki ang magagawa ng inyong lalawigan, Governor Eduba. Tama po ba? Yeah, kasi yung fear namin noon na purely importation na naman yung gagawin at kung ganun, syempre we are at a disadvantage naman dahil itong mga farmers natin dito, yung mga potential farmers natin dito, hindi na naman mapabibigyan ng potential na benefits. So
So with this na yun na nga pwedeng dito na sa Pilipinas angkatin yung itong cannabis. Magandang mensahe to sa mga potential farmers namin dito sa probinsya. Opo. Pero Gov, sorry for asking ha. Nagkaroon na po ba kayo ng tinatawag na yung pagkukumpara ng mga tinatawag na kush? Kasi pag tinawag na kush, high-grade marijuana po ito, di po ba, Gov? Yung po bang posibleng itanim ng inyong mga kababayan dyan sa Kalinga, pwede po ba natin i-match o may kumpara yung quality dyan sa mga local? Ito nga rin yung medyo hindi magandang news kasi we have been there is a group here who have been trying to do a research on this so that if we could actually really profile this cannabis here, the variety of cannabis here in the province of Kalinga, so that if it could be comparable or more mas maganda pa yung quality, di okay sana. Kaya lang, hanggang ngayon yung ina-applyan nitong mga grupo dito na mag-research. Iyon, hindi pa rin nasa PIDEA, ayaw magbigay. Ayaw magbigay ng permit. Permit or clearance para magsagawa kayo. Noon pa, we've been applying for this Kasi, yes. Kasi Gov, hanggang ngayon, kahit pasado na itong Medical Cannabis Act, ikinukonsidered pa rin nasa listahan ng dangerous at illegal drugs ang marijuana. Tama po kayo dyan. Iyon yun. Kaya yun yung rason daw na kung bakit ayaw magbigay ng yung permit. Opo. And then actually the province has been may ginawa na kaming executive order sana dito, and we've already signed a MOU with Kalinga State University, St. Louis, and then with DOX and DOST na pinagkumpulo-kumpuni namin ito para yung gumawa ng grupo para to do a research. Kaya lang yun nga lang, hanggang hindi talaga kami binigyan ng permit ng PIDEA. Siguro, Gov, medyo ang maganda rito is more coordination siguro ito, and at the same time, hintayin lang muna siguro maging ganap ng batas itong Medical Cannabis Act para lahat po ng mga interesado, kagaya ng province ninyo, na talaga namang ayawan at hindi na mga magsasaka, may umuusbong na ganitong produkto, so might as well na kung magkakaroon na kayo ng clearance or permit, makita rin naman kung kakailanganin pang mag-import. Tama po ba, Gov? Yeah, tama po yun. Kasi actually, may mga research group din. And we came to know, nung gusto nila makipag-usap sa amin, it's a parang pinupondohan naman itong mga pharmaceutical. Kasi parang din ina-anticipate din nila. Ang ayaw lang namin, gusto na namin sana yung research na gagawin din is that maiwan dito sa amin kasi may IPRA-law kasi dito. Yung IPRA-law dito, if you do some research or any development dito sa amin, you have to ask the consent of the people. And lahat ng result ng gagawin dapat i-share sa amin. I-share dito sa amin, ayaw nila, kaya sabi ko, hindi rin pwedeng ganon. So alam ko, ang dami pa rin mga research, mga and they are big funded. Actually, may mga na dito, sinasabi na may inilaan na silang thousands of hectares para plantation. So, kaya lang, ang sabi ko, the same grade ba kaya ito na dito sa amin kasi it's planted nasa high altitude. Saka yung malalamig na lugar. Yes. Opo. So yun po yung actually present ka na nangyayari. Gov, pasensya na ha, pero kailangan kong tanongin ito, pumasok lang sa isip ko na sa 2025 po ba, kayo pa rin ang tatakbo? Pang ilang nyo na po ba? Pang ilang term nyo na po ba?
Pang second term po, sir. Of course. So may isa pa I will go or for dalawa re-election. pa? May dalawa pa, sir. Alright. Yes. Kasi kung bakit ko po na itanong, sorry with your indulgence, kasi kung halimbawang wag namang whatever, kung hindi na kayo kasi ang magiging governor, sa tingin niyo po ba yung susunod sa inyo, ganun din ang magiging pananaw sa Kalinga para sa issue ng medical cannabis? Hopefully, kasi dapat kung ang concern niya is itong kapakanan ng mga farmers namin and the potential that it can bring to the province and to the people, to the community. Alright. Dapat suporta sila dito. At binabanggit ko nga kahapon, kasama ko rito sa newsroom ng DWIZ, yung pong Apayao na pasama sa isang magandang grupo na pinarangalan internationally dahil po sa kalinisan at magandang mga lugar ng Apayao. Kayo po ba, Governor Eduba, nakahanda po ba kayo na ang Kalinga ay magkaroon ng marka at tatak dahil sa medical cannabis? Willing po ba kayong mangyari yun na maging tourist spot? Dahil kung halimbawa magiging batas na yung at legal na ang medical cannabis, okay ba sa inyo na maging tourist spot ang Kalinga at handa po ba ang lalawigan para sa ganitong mga pangyayari o senaryo, Governor? Yes, we are willing naman, sir, kasi it has been with us for how many years na eh. Actually, the community na kung saan grow ito, kung saan meron ito, they've been using this as a medicine talaga. And it's their way of life naman. Kaya ang tinitingnan ko nga dito is personally sa lahat ng yung mga community dito, like for example doon sa one tribe na kung saan meron ito, sa lahat ata ng preso ng Luzon hanggang Manila merong nakakulong because of this marijuana. Okay. So pag mawawala tong stigma sa amin na dahil pag legal na to, siyempre hopefully yun din yung isang sana meron doon sa batas kung anong mangyayari dito sa mga na preso because of this. Alright. So at least ito pag legal na, hindi mawawala yung stigma sa amin na lahat ata ng may preso, meron kami kababayan. At dapat din siguro tiyakin Governor Eduba na ito gagamitin lamang sa pang-medical na purpose hindi for recreational. Yeah. Kasi kung tama yung pagkakaalala ko, sinasabi ng mga ninuno na yung mga matatapang na Indian daw bago lumaban sa mga cowboy noon talagang marijuana ang kanilang ginagamit pampatapang. Tapos itong panahon naman na ito, nung isang araw lang napanood ko, yung isang foreigner na may Alzheimer's, pinagamit po siya ng medical marijuana na wala po yung nginig niya, naging normal yung pagsasalita niya. So may mga maganda talagang epekto sa mga kung tamang gagamitin po ang medical cannabis. Purely for medical purposes dapat talaga to. Alright. Gov, nasa inyong pagkakataon, baka may karagdagang mensahe po kayo sa mga mambabatas natin, yung mga nasa medical field at sa inyong mga kababayan dyan sa Kalinga. Go ahead, sir. Yeah, sir. Yeah, good morning and thank you for this opportunity. And sana itong talagang batas na to, this will really look into the interest ng mga local farmers natin kasi yun na naman talaga ang main purpose kung bakit kami sumusuporta dito. Because of the potential benefits that it will bring to our farmers. So sana yun yung titingnan ng mga mambabatas ngayon na nang gumagawa pa rin ng na hopefully maisama doon sa batas, sir. Alright. With that, Governor, mananatili pong bukas ang programa at himpilang ito for updates sa inyong area kung sakasakali mo magkaroon ng update dyan. Maraming salamat, Governor. Good morning. Okay. Good morning also. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yan po mga kabalitaktakan, si Kalinga Province Governor James Eduba. Pasada Balita. Oras, 30 minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga. Pasada Balita. Sa detalye pa ng ating headlines, kapwa tiniyak ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala ng atrasan ang Public Utility Vehicle Modernization Program sa kabila ng resolusyon ng Senado na kanselahin ito. Sinabi ni Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega
na tanging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang ang makapipigil sa PUVMP. Ayon naman kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, walang dapat ipag-alala ang mga operator at tsuper dahil wala pa rin ibinibigay na direktiba ang Pangulo at ang DOTR. Sa kabila nito, inihayag ni Atty. Guadis na iginagalang niya ang resolusyon ng Senado na nakabatay rin naman sa hiling ng ilang mga drivers at transport group. Pasada Balita. Samantala, negatibong epekto ng suspensyon ng implementasyon ng PUV Modernization Program iginiit ng DOTR. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi daw maganda ang idudulot ng panawagang suspension ng Public Transport Modernization Program na dating tinatawag na Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito ang naging babala ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Sa sulat ng kalihim kay Senate President Chis Escudero, sinabi nito na kapag sinuspend ang modernization program, maapektuhan ang serbisyo para sa marami ng nakikinabang nito at masisira rin ang relokasyon ng gobyerno sa stakeholders na karamihan ay nag-consolidate na. Dagdag dito, malaking halaga na niya ibinuhos ng gobyerno sa pag-develop at implementation ng naturang programa. Ngayon 2024, naglaan na raw ang gobyerno ng 1.6 billion pesos at 53% na ang nagamit sa 7.5 billion pesos na nilaan sa programa mula 2018 hanggang 2024. Sinabi ni Secretary Bautista na masasayang lahat ng investment na ito at magkakaroon pa ang gobyerno ng dagdag na gastos para maitaguyod ulit ang ganitong programa. Ayon sa kalihim, mayroon talagang hamon ang modernization program pero napakaganda naman anya resulta nito at tinutugunan na ang mga issue. Nilinaw niya sa sulat na hindi inoobliga ang mga PUV operator ngayon na bumili ng modern jeep o bumili agad ng modern jeep at unti-unti ito sa 3 hanggang 4 na taong matapos ang consolidation deadline. Sinabi rin na hindi limitado sa foreign at imported manufacturers ang pagsusupply ng modern jeep at committed sila sa DOTR na panatilihin ang iconic design ng mga traditional jeepney at pinatutularan ito sa mga local manufacturer at sa mga importer. Sumulat si Bautista kay Senate President Escudero noong July 29, 6 na araw, makalipas na imungkahi ni Escudero na mag-approve ang Senate ng resolution na mananawagan ng suspension sa modernization program ng mga public utility vehicles. Lumabas ang resolution naman na nilagdaan ng 22 senador nitong nakalipas na araw ng Miyerkules. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Umaasa naman si dating Senate Committee on Public Service Chairperson Grace Poe na mapakikinggan ng Malacanang ang panawagan ng mga senador na suspindihin muna ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Ayon sa senador, mali na ipatupad at pairali ng programa gayong walang maayos na plano o ruta man lang na isinumite ang Transportation Department lalo na sa mga lalawigan. Dapat anya magkaroon muna ng malinaw na route rationalization plan, dekalidad at abot kayang modernized jeepney at hanggat maaari gawa rito sa Pilipinas. Iginit naman ni Senator Joel Villanueva na may pangailangan na talaga para i-modernize ang mga PUV, ngunit dapat din napaghanda nito upang hindi maging dagok para sa mga operator at driver. Pasada Balita. Aabot naman sa 305 billion pesos ang hinihinging alokasyon ng Department of Budget and Management para sa flood control sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang pondo'y ibibigay sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na siyang magpapatupad ng mga proyekto at programa sa ilalim ng 2025 Proposed National Budget. Batay sa naturang programa na isinumite ng DBM sa Kongreso, 302 billion pesos ang mapupunta sa DPWH,
higit 2 bilyon sa MMDA at higit 2 bilyong piso rin sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Paliwanag pa ng kalihim, hindi one-time projects ang gagawin ng pamahalaan na kinabukasan makikita agad ang resulta. Ayon pa kay Secretary Pangandaman, nagsisimula ng mamuhunan ng pamahalaan para sa infrastruktura na nakasaad sa binabalangkas na master plan ng mismong pamahalaan. Pasada Balita! Nakakabulol yung presyo, yung halaga. Bilyong-bilyong piso para sa flood control project. Naku naman. Sana sa proyekto mapunta ha at hindi sa bulsa ni numan. Sa iba pang tampok na balita, iimbestigahan na rin ng PAOK ang misis ni dating presidential spokesman Harry Roque na si Myla kasunod ng pagkakaaresto sa isang pugante sa bahay sa Tuba, Benguet. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, maaaring kasuhan ang isang korporasyon na PH2 Corporation na nagmamay-ari ng sinalakay na bahay na may kaugnayan sa ilegal na aktibidad ng Pogo. Una nang sinabi ni Atty. Roque na hindi kanila ang bahay at tanging shareholders lamang sila ng nasabing korporasyon na konektado sa Pogo. Handa namang makipagtulungan sa investigasyon ang dating presidential spokesman, stakeholders at mga opisyal ng PH2 Corporation para malinis ang kanilang pangalan. Pasada Balita! Samantala, kinumpirma ng Commission on Elections na tugma ang fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Chinese passport holder na si Guo Huaping. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, lumabas sa examination ay isa lamang ang fingerprint ng alkalde at ni Guo Huaping. Dahil dito, inirekomenda na ng Legal Department ng COMELEC ang reklamong misrepresentation laban sa kontrobersyal at suspendidong alkalde. Nabatid na kabilang sa mga pinagkumpara ng COMELEC ang mga fingerprint sa Certificate of Candidacy ng alkalde, sa Alien Certificate of Registration ni Guo Huaping at sa Alice Guo na nag-a-apply ng NBI clearance. Pasada Balita! Posibleng nakalabas na ng bansa si Cassandra Leong, ang sinasabing authorized representative ng Pogo Hub na ni-raid sa Porac, Pampanga. Ito ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Altenco ay kasunod ng impormasyong natanggap ng mga otoridad na nasa Singapore na si Leong. Magugunitang kabilang si Leong sa mga nakalista sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Department of Justice na kinabibilangan ni na-suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pasada Balita! Samantala, kasado na ang 800,000 job vacancies para sa mga manggagawang maapektuhan ng total Pogo ban. Ito naman ang tiniyak sa DWIZ ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, makarang ipag-utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang pagpapatigil sa lahat ng operasyon ng mga Pogo dahil sa iligal na mga aktibidad na kinasasangkutan nito. Ayon kay Secretary Laguesma, patuloy ang profiling ng DOLE sa mga Pilipinong posibleng mawalan ng trabaho upang iakma sa ibibigay na trabaho ng kagawaran. Meron po mga trabaho may kinalaman sa IT, business process, outsourcing. Meron din po yung mga may kinalaman sa turismo at yung pong construction work, meron din po. Pero ang amin pong kasing nakita, John, na marami po sa ating mga nagtatrabaho sa IGL, yung pong mga encoders at saka yung nagtatrabaho na may kinalaman sa administrative work, human resource work at saka yung pong marketing at saka financial activities po. Puspusan anya ang Labor Department sa paglalatag ng mga hakbang upang saklolohan at mabigyan ng trabaho ang nasa 40,000 mga Pilipino
sa mga ipapasarang pogo sa bansa. May follow-up meeting upang yung listahan ng mga manggagawa doon sa mga IGL sa maapektuhan ay aming makuha. Nang sa ganon, yung aming pong profiling ay makumpleto. At ibalangkas din po namin, John, yung angkop na programa o intervention na pwede pong may pagkaloob sa bahagi ng Department of Labor and Employment. Yan po ang tinig ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs na iya ang nasa 7.3 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na droga sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Sinasabing dumating ang 3 parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City noong July 26. Nakita sa isinagawang physical examination ang 76 na disposable vape cartridges na may lamang cannabis oil, 468 grams ng kush o high-grade marijuana at 957 grams ng shabu o hinihinalang shabu. Ang mga parcel ay galing o sinasabing galing sa US at Pakistan at patungo sa Cebu City, Bacolod City at Naga City. Nasa pangangalaga na ng PIDEA ang mga nakumpiskang ilegal na droga habang iginit naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang patuloy na pagganap ng BOC sa tungkulin nito upang maharang ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamot at kontrabando dito sa bansa. Pasada Balita. Oy, oras! 13.30 minuto na lamang, 8 a.m. na. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Isang residential condo ang mapupunta sa lahat ng atletang makakakuha ng gintong medalya sa Paris Olympics ayon sa Mega World. Isang fully furnished 2-bedroom residential condo unit na may halagang 24 million pesos sa McKinley Hills sa Taguig City ang premyo. Bukod sa bibigay ng gobyerno dahil sa Athletes Incentives Act. Ang NACI Incentives Act ay 10 milyon para sa gintong medalya. Ang sabi ni Mega World President Lourdes Gutierrez Alfonso, "We are celebrating our 100th year of participating in the Olympics. And what a way to celebrate this milestone, but thereby recognizing the superb competitive spirit of our newest Olympic gold medalist and welcoming them to McKinley Hill. McKinley Hill is home to several world-class athletes, including members of the Philippine national team for basketball and football. This makes it a perfect home for Filipino champions who live a life of passion and excellence through and through." Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, umabot na sa $27 million ang foreign portfolio investment o hot money ng Pilipinas noong Hunyo. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang net outflows ay resulta ng $1.1 billion gross outflows at gross inflows na $1 billion. Ang foreign portfolio investment ay tinatawag ding hot money dahil sa kaluwagan ng pagpasok at paglabas ng pondo sa merkado. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umabot na sa 30 katao ang patay habang 35 iba pa ang nawawala dahil sa malakas na buhos ng ulan sa southeastern China. Batay sa ulat, halos buong rehiyon ang nawala ng supply ng kuryente at tubig sa nasabing lugar. Kasalukuyan namang nag-iikot si Chinese Premier Li Qiang para magpaabot ng tulong sa mga apektadong residente, partikular na sa mga pamilya ng mga namatay. Matatanda ang halos 50 ang namatay sa mudslide sa Shenzhou, China matapos tumama ang bagyong may international name na Gaimi na sinasabing lumabas mula sa Pilipinas. Pasada Balita. At sa ating good news on a Friday, pares. Yan ang tamang kapares ngayong tag-ulan.
Dahil ang 26 anyos si Bobby Andrew Decano, isang dating dishwasher ngayon, wow, isa ng milyonaryo. Wow, sana all. Ayon kay Bobby, habang naguhugas ng pinggan, naisipan itong magtayo ng parisan sa Valenzuela City at hindi niya inaasahang papatok ito. Pwede bang sabihin naman natin na habang nagbabasa ng script, ay may naisip si John na magtayo ng pares. Baka sakali maging milyonaryo din tayo, di ba, Kuyang Conrad? Ang simpleng pares mami ni Bobby ay mabibili sa halagang 30 pesos lamang. Habang ang pares with rice naman, 70 pesos at ang best-seller nilang special bulalo pares ay mabibili sa halagang 129 pesos hanggang 159 pesos. Maliban dyan, unli soup, sarsa at taba ng baka. Patay tayo dyan, putok-batok ang bawat item sa menu. Pumapatak din lang naman sa 6 digits ang kinikita nito kada buwan. Wow! Pasada Di ba talaga mag-isip ang mga Pilipino, no? Isipin mo, nag-iisip lang, nag-iisip. Dating dishwasher, ha? Dating dishwasher. At ito'y nag-isip ng magandang negosyo na nagresulta sa kanyang pagiging isang milyonaryo. And speaking of pag-iisip, bago lamang po ako tuluyang magpaalam, tungkol sa flood control program po, ha? Dahil 300 billion pesos ang sinasabing hinihing alokasyon para sa flood control sa susunod na taon. Yung pong ika ngay involved sa programang ito ay ayus-ayusin niya naman po. Siguraduhin natin sa programa at proyekto na pupunta ang pondo at hindi sa bulsa ng kung sino-sino. Kasi nandiyan kayong dalawa. Alam ko, tutulungan niyo ako. Anyway, happy birthday kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro and happy listening kay Attorney Karen Jimeno. Oy, happy Friday daw kay Miss Jerang Simangot. At sumayin nyo ang Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Huwag niyo pong kakalimutan, mahal ko po kayo. You know, bye! Walang babagal-bagal, walang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.